Unahin po natin ang Araneta Center Bus Terminal kung saan umaabot na sa 10,000 ang mga pasahero kada araw. At bilang paniniguro sa kaligtasan ng mga biyahero, isang bus driver ang binawian ng lisensya matapos magpositibo sa drug test. May ulat on the spot si Lay Alves. Lay? Isang bus driver ang nagpositibo sa kanilang drug test dito sa istasyon ng bus kahapon. Kinansela na ang driver's license nito at inalis na sa trabaho. Naghinala raw ang employer ng nasabing driver kaya ito pinadrug test. Hindi ito random drug test kundi voluntary ayon sa LTO-NCR. Samantala pumalo na sa 10,000 kada araw ang bilang ng mga pasahero dito sa Araneta Center Bus Terminal. Mula sa average na 7,000 kada araw noong nakaraang linggo, tumaas na sa 10,000 kada araw ang sumakay dito sa terminal simula pa lang noong linggo hanggang kahapon. Pero bukas pa ang inaasahang bulto ng mga pasahero dahil huling araw ng pasok sa trabaho. Mga biyaheng Southern Luzon, gaya ng Bicol, Visayas at Mindanao ang sinaserbisyohan dito sa Araneta Center Bus Terminal. Maaga pa lang piya kanina ay talagang abalang-abala na dito sa istasyon ng bus. Mapapansin ang pinaigting na police visibility, may mga nakaposting police sa entrance, sa mga assistance desk at may mga rumoronda rin. Bukod naman tiya sa 10 K9 units ng DOTC, may sariling K9 units din ang Araneta Center na katuwang sa baggage inspection. Napansin natin na talagang mas mahigpit na yung inspeksyon sa mga bagahe ng mga pasahero. Paalala lang muli natin na bawal ang sharp objects gaya ng mga kutsilyo at gunting, alak at flammable materials. Ang baril pinapayagan lamang kung may lisensya at permit to carry. Pinapayuhan din ang mga pasahero na hanggat maaari ay travel light. Marami pa rin kasi ang napakaraming bagahe ang dala. Nakantabay pa rin ang mga assistance desk. Ang DOTC may serbisyong libreng text at tawag. Narito din ang booth ng Red Cross na nagbibigay naman ng medical assistance. Sa ngayon, Pia, ay hindi naman masyado mainit kaya wala pang mga nahihilo at inaalta presyon. Ang serbisyong totoo booth naman ng GMA ay nagbibigay ng libreng bottled water sa ating mga kababayan. Samantala, Pia, maging ang roadworthiness ng mga bus ay chinecheck ng LTO. Kasama sa mga di pinapayagang makabiyahe ay yung may mga basag ang windshield. Hindi rin pinapabiyahe ang mga nauhuling colorum o mga out-of-line na mga bus. At yan muna ang pinagkasariwang balita mula rito sa Cubao. Balik sa iyo, Pia. Lay, nabanggit mo kanina na hindi random drug test yung isinagawa, no? Pero dahil ba na may driver nga na nagpositibo, posible bang magsagawa na rin sila ng random drug testing para dun sa iba pang drivers? Pia, nakausap natin yung opisyal ng LTO-NCR at sinabi nila na sa ngayon ay voluntary lang muna talaga itong drug testing. Pero kailangan yung kooperasyon ng mga employer o ng mga bus company dahil bilang mga employers ay pwede talaga nilang i-require yung kanilang mga driver na sumailalim sa drug test. Pia? At itong nabanggit mo, Lay, no, yung nagpositibo na binawian ng lisensya, bukod dun sa pagbawi sa lisensya, meron bang iba pang karampatang parusa na ilalapat laban sa kanya? Pinag-aaralan pa kung ano pa yung maaaring iparusa dito sa bus driver na ito. Pero sa ngayon, kanselado yung kanyang lisensya, inalis siya sa trabaho, tapos 6 months pa bago siya papayagang muling maka-apply ng driver's license. Pia? Alright, at Lay, nakikita namin na medyo makapal na nga, no, yung mga tao na nariyan sa likod mo. Inaasahan ba na hanggang bukas lalo pa itong dadami? Tama yan, Pia, no? Ayon sa management ng Araneta Center Bus Terminal, bukas talaga inaasahan yung bulto ng mga pasahero dahil huling araw ng pasok sa trabaho. Pero napansin natin na simula kahapon compared to last week, ay talagang mas madami na yung bumabiyahe, no? Siksika na dito sa aking kuran kung saan dumadaan yung mga pasahero at naghihintay na makasakay ng bus. Pia? Maraming salamat, Lay Alves.